sa inyo mga ka-agri. Isang special episode naman po ang handog namin sa inyo ngayong araw dahil makakasama po natin ang kalihim ng kagawaran ng pagsasaka, walang iba kundi si Secretary Proceso Alcala. Tama po ang dinig ninyo mga ka-agri, darating po dito sa Rion 12 si Secretary Alcala at nandito po tayo ngayon sa Alabel, Sarangani kung saan ay hinihintay na lang po natin ang pagdating ng ating kalihim. At mamaya nga mga ka-agri ay pangungunahan ni Secretary Alcala ang Grand Ulat sa Bayan, Com Farmers Heart Day na kung saan higit sa 4,000 katao ang inaasahang dadalo sa aktibidad. At maliban pa po sa Alabel, Sarangani, ang grupo po ni Secretary Alcala ay tutungo sa Balindog, Kidapawan City para po sa second sortie. At nakaantabay nga roon ang ating mga ka-agri na sina Christian at Marie. Sean and Marie, kumusta ng paghahanda niyo dyan? Hello Miss Nelma, handang-handa na kami dito sa Balindog Research and Experiment Station dito sa Kidapawan City para sa ikalang yugto ng ating Grand Ulat sa Bayan, Com Farmers Heart Day. And Miss Nelma, nagsisidatingan na dito ngayon ang mga partisipante at nasa 5,000 ang inaasahang mga tao na dadagsa dito sa ating programa. Dahil isa na naman itong jam-pack event, Miss Marie and Miss Nelma, kasama natin ngayong araw ang buong puwersa ng Regional Agriculture and Fishery Information Section upang ihatid sa inyo ang komprehensibong coverage ng unang pagbisita ng Secretary Proceso Alcala dito sa Region 12 ngayong 2016. Tiyak na isang makulay at makabulang episode na naman ang inyong matutunghayan ngayong araw. Kaya mula rito sa Kidapawan, North Cotabato, at mula naman dito sa Alabel, Sarangani, sabay-sabay na nating tuklasin at palaganapin ang ganda at sigla ng agrikultura dito sa Agi tayo sa Surgeon! Magkamit ng dagdag na kaalaman upang saka palaisdaan mapagkakitaan ng mamamayan sa agrikulturang pangkabuhayan. Agri tayo, Sergeant, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Ito'y programang pangkabuhayan at dito ika'y tutulungan. Agri tayo, Sergeant, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri tayo, Sergeant, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri tayo, Sergeant, agri tayo, Sergeant, agri tayo, Sergeant, agri tayo, Sergeant. Masarap kumain, lalo na pag may kanin. Pero ngayon, di lang bigas ang isinasaing. Ano pong gagawin niyo? Magsasaing ng... Rice? No, corn grits. Ano po? Halika, I'll teach you. Kain na! Salami dyan! Boy, sarap na? Maisustansya pa! Ang mensahe nito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Sa isang araw, ang bawat Pilipino ay nagsasayang ng 2 kutsarang kanin.
katumbas ng mahigit na 1.7 million kilos kada taon na kayang magpakain ng 2.7 million Filipinos. Palay, bigas, kanin. Huwag sayangin. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Mga ka-agri, first stop nga ni Secretary Alcala ay dito sa Alabel, Sarangani, kung saan higit sa 1 bilyong piso ang kanyang ipinamahagi sa mga farmer group at LGUs para sa lalawigan ng South Cotabato at Sarangani. Pero bago rito ay nagkaroon muna ng press conference na dinaluhan ng mga media practitioner mula sa General Santos City at Coronadal City. Narito pang highlights ng naging press conference. Bago nga nagsimula ang ating programa dito sa Alabel Capital Gymnasium, ay hinarap muna ni Secretary Alcala ang mga miyembro ng media mula sa South Cotabato at Gensan para sa isang press conference. Nasa 50 media men mula sa iba't ibang outlets ang dumalo sa naturang media briefing na kung saan kabilang sa panelist ay sina Sarangani Governor Steve Chongbian Solon at Director Amalia Hayag Datukan, maging ang mga miyembro ng Regional Management Committee 12. Isa sa mga tinanong kay Secretary Alcala ay ang tungkol sa mga interbensyon ng DA sa mga magsasaka ngayong panahon ng El Nino at kung ang pagsasagawa ba ng cloud seeding operations ay ang permanenteng solusyong nakikita ng DA upang maibsan ang sobrang init ng panahon. Kung cloud seeding ay that is the fastest way para magkaroon ng equality yung scaling natin sa pag-i-intervene sa ating mga magsasaka. Pero ang kasunod pa rin po is kung paano tayo patuloy na magbibigay ng programa permanente sa bawat lugar. So we need your help para manawagan po tayo na mag-integrate sila at aralin po natin kung ano yung klase na intervention na pwede ibigay. Kaugnay nito ay nagbigay ng update si Director Datukan tungkol sa status ng nagpapatuloy na cloud seeding operations at kung nakakailang oras na ang cloud seeding team maging ang ilang recorded rainfall sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Nagsimula natin cloud seeding noong January 22 and then 24 days siya tumagal. 3 to 4 sorties. Usually, 3 hanggang 4 na lipad. At ang bawat palipad, naglalagang ito ng 15 to 20 bags of seeds. Of salt sa clouds. So, naka 24 days na tayo. Nag-request yung sa aircraft na kailangan nila ng 50 hours maintenance. So, tamang-tama na magpa-request nila ng maintenance, naubos na rin yung ating 24 hours. Nag-request kami kay SEC na kami sa region ay mag-emergency purchase ng 30 hours. Okay naman, so kahapon nag-start with 30 hours. Pag matapos yung 30 hours, papasok ko rin, pero yung unang 45 hours sa OSEC fund yun, no? Sa OSEC fund. Ito, papasok na ng 30 hours, regional fund. And then yung papasok na naman after this 30 hours or 30 sorties, galing naman ulit sa OSEC that would be 90 hours. Sa huli ay hinikayat ng kalihim ang media men na tulungan ng DA sa pagpapaunawa at pagpaparating sa publiko ng mga aksyong ginagawa ng ahensya upang maiwasang malubhang maapektuhan ang mga magsasaka dahil sa El Nino. Pagkatapos ng presscon ay agad nang tumungo dito sa Alabel Gymnasium si Secretary Alcala kung saan libo-libong magsasaka ang andito ngayon. Pagkababa pa lang ni Secretary Alcala ay agad nang sinimulan ang mass turnover ng mga farm equipment dito. Sino-sino kaya ang mga masaswerteng tumanggap ng mga proyekto mula sa DA? Kilalanin natin sa Agribalita ni Edgar Alan Basawan. Mahigit sa 1.3 bilyong pisong halaga ng mga proyekto at makinaryang pansakahan. Katulad nito, ang ibinahagi ng Department of Agriculture 12 dito sa Alabel, Sarangani, kung saan ginanap ang Grand Ulat sa Bayan Farmers Hearts Day. Ito ay kinabibilangan ng mga proyekto galing sa banner programs ng ahensya na Agri-Pinoy Rice, Corn, High Value Crops, Livestock at Organic Agriculture Programs.
Nariyan din ang mga interbensyon mula sa special programs ng DA, gaya na lamang ng Payapa at Masaganang Pamayanan o PAMANA, Bottom-up Budgeting o BUB, Philippine Rural Development Project at SOC Sergeant ADPO. Maliban dito, namahagi rin ng proyekto ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 12 para sa mga mangingisda na nagkakahalaga ng 32.6 million pesos at Philippine Crop Insurance Corporation ng Region 11. Kasama rin sa mga itinurn over sa Alabel Capitol Gymnasium para sa mga lokal na pamahalaan at mga grupo ng mga magsasaka. Mula sa banner programs ng ahensya ay ang mga farm machinery, kagaya na lamang ng 4-wheel drive at mini 4-wheel drive tractor para sa mga rice and corn farmers, hand tractor with implements, floating tiller, at marami pang iba. Post-harvest facilities na kinabibilangan ng Rice Processing Center 1 para sa 1,000 hectares na production area sa mga miyembro ng PANGI Multipurpose Cooperative ng Maitom, Sarangani. Combined harvester with hauler, thresher, mobile corn mill at marami pang iba. Production support kagaya na lamang ng Haita seeds at OPV corn seeds kasama ang mga abono para dito. Mayroon ding establishment ng 7 high-value crops nurseries sa South Cotabato at 4 naman sa Sarangani. At syempre, hindi rin mawawala ang mga livestock at ang mga biologics para sa kanila. Sa BUB naman, binubuo ito ng livelihood at infrastructure projects para sa iba't ibang lokal na pamahalaan na nasa 120.5 milyong piso. Ganun din ang mga ipinamahagi galing sa special project na PAMANA na nagkakahalaga naman ng 115.8 milyon pesos. Habang sa mga big ticket projects naman, ito ay kinabibilangan ng mga farm-to-market roads kung saan pinakamalaki rito ay nanggaling sa PRDP na nagkakahalaga ng 629.5 milyong piso. Kasunod ay ang 303.8 milyong piso na infrastructure projects mula sa SOC Sergeant ADPO. Ang 1.3 bilyong pisong halaga ng mga proyekto na ibinigay ng DA sa mga grupo ng magsasaka at mga lokal na pamahalaan ng South Cotabato, Sarangani at General Santos City ay inaasahang makapagpapaganda sa buhay at ani ng mga magsasaka at mangingisda. Nag-uulat para sa AgriTayo SOC Sergeant. Ako si Edgar Alan. Maraming salamat, Edgar. Mga ka-agri, dinudumog nga po ng libo-libong katao ang ating Grand Ulat sa Bayan kung Farmers Heart Day. Hindi po mahulugang karayom ang loob ng Alabel Gymnasium maging dito sa labas. Gaano nga ba karami ang mga taong in attendance today? Alamin sa Agribalita ni Juvelin Alan. Tulad ng inaasahan, hindi pinalampas ng libu-libong magsasaka at mangingisda ng Rehiyon 12 ang isa na namang grand event ng Department of Agriculture 12 dito sa SOC Sargen. Pinangungunahan nga ni Agriculture Secretary Proceso Alcala ang aktibidad na ginagawa sa 2 lugar. Ang unang sortie dito sa Alabel, Sarangani at ang pangalawang sortie naman ay sa lungsod ng Kidapawan sa North Cotabato. Abot sa 6,000 partisipante ang andito ngayon sa Alabel Capitol Gymnasium, Alabel, Sarangani. Nakasalukuyang sinasaksihan ang unang bahagi ng Ulat sa Bayan, cum Farmers Heart Day. Ito ay kinabibilangan ng mga magsasaka at mangingisda mula sa mga lalawigan ng Sarangani at South Cotabato, maging mula sa General Santos City. Mga ka-agri, sa dami po ng tao na nakiisa sa ating aktibidad at hindi na po sila magkasya sa loob ng gym. Ang iban po sa kanila ay andito na sa labas ng gym kung saan nakahilera ang mga makinarya. Batay po sa tala ng Activity Secretariat, nasa 7,000 na katao ang dumalo sa Grand Ulat sa Bayan kung Farmers Hearts Day dito sa Alabel, Sarangani. Puno ng pasasalamat si Regional Executive Director Amalia Hayag Datupan sa mga magsasaka at mangingisda na naglaan ng panahon na makapiling ang buong pamilya ng DH12. Samantala, pangunahing tampok nga sa ating Grand Ulat sa Bayan ay ang paglalahad ng ilang farmer leader tungkol sa mga benepisyong kanilang nakuha mula sa DA. Unang nagbigay ng ulat si Ginoong Rene Pido ng Malandag Communal Irrigators Association ng Malungon, Sarangani. Ito ang malaking pinagmamalaki namin at sinuswerte din kami na ang Departamento ng Agrikultura ay nag-intervene sa amin. Sa ngayong kabinet, nabigyan kami ng water pump matagal na to at kami pinagamit ngayon. Meron din power tiller, meron din mini 4-wheel drive tractor at mga dryers. At nakapag-avail din po kami ng certified seeds at fertilizer. Ito po ay nakakalaga by 1 milyon at kalahati.
Resulta nito, kumita po ang aming asosasyon ng konti kasi nire-rentahan ay ng mga membro ang water pumps na ginagamit ngayon. At nag-generate din kami ng savings kasi noon nag-renta kami ng buliga every time na may binibigay sa amin ng departamento. Kung noon, kumikita lang sila sa isang taon ng 40 mil dahil nabigyan ng certified receipts at abono, umakyat ang ani nila. At yung katapusan niyan ay kumita ng higit ng 65,000 kada sa isang taon. Nang dahil dito, mahal namin sekretaryo, taos-puso ko ang aming asosasyon na nagpapasalamat sa Departamento ng Agrikultura sa pagmumuno ninyo. Hindi rin matatawaran ang kasiyahan ng mga magsasaka na mga miyembro ng Pangi Multipurpose Cooperative ng Maitom, Sarangani. Base sa naging ulat ni Perlita Ampodia, ang chairman ng naturang kooperatiba. Dahil po sa maraming proyekto na natanggap namin, naging maganda na din sa vision na ibibigay ng kooperatiba sa mga magsasaka. Kami po ay nagpapasalamat sa Department of Agriculture kay Secretary Joseph Alcala sa napaka-aktibo at matagmahal na the Regional Director, the Honorable Amalia Dottukan, sa aming po Provincial Local Government Unit kay Governor Steve Chongan Solon, at sa inyong pong lahat. Salamat po sa inyong tiwala at sa pagbibigay ng mga proyekto sa Pangi Multipurpose Cooperative. Maraming salamat. Isinalaysay naman ni Engineer Fred Fredulises ng Green Tropics Coffee ang kasaganahang dulot sa mga magkakape na miyembro ng Matutumblan Farmers Association ng Palumulok, South Cotabato. Dahil sa interbensyon ng DA, gaya lamang ng coffee depulper at dehuller at ang pagdadala sa kanila ng mga trade fair at exhibits. Nagkaroon po ng increased awareness doon sa biodiversity protection at gumanda na rin po yung watershed dahil po sa kape sa forest. Nagkaroon po ng recognition and award yung ating enterprise at recognized as the source of wild cement coffee dito po sa Region 12. Habang si Marlon Clua ng Alabel na isang organic farmer cooperator ay puno rin ng pasasalamat sa DA dahil sa Organic Agriculture Program ay nagkaroon sila ng pagkakataon na malaman ang mga teknolohiya sa produksyon ng organic OPV white corn. So, on behalf po sa officers and members ng Alabel Vegetables Producers Association at sa kanong mga kalabel ng Alabel, tapos puso pa kami papasalamat sa inyo, Director Amalia Dottukan, hindi po sa lahat kay Sigatane. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo. Si Dante Tumaro ng United Maligang Farmers Multipurpose Cooperative ng Kiamba ay pinaabot din ang pasasalamat sa Department of Agriculture dahil sa 35.7 million na enterprises sub-project ng Philippine Rural Development Project para sa mga abaka farmers ng Sarangani. United Maligang Farmers Multipurpose Cooperative, buhay na buhay. Dahil po, naka-pa-approve kami, bago lang na namin pa-approve yung project namin sa abaka na enhancement of production, processing, and marketing of high quality abaka fiber. Worth 35 million, 0.7 million pesos. So, buhay na buhay po ang Sarangani yan. Kasi, ngayon lang ito nangyayari para sa industry ng abaka para sa probinsya. Nag-uulat para sa AgriTay Soxargen, ako si Jovelyn Alam. Thanks, Jovelyn. At yan ang unang ratsada ng ating Agri-Balitaan. At kasalukuyan niyo pong nakikita sa inyong mga TV screen ang sitwasyon dyan sa Balindog Research and Experiment Station sa Kidapawan City. Kumakapal na rin po ang mga tao dyan sa Kidapawan City. Tutukan ng detalye ng mga balitang yan at iba pa sa ating Grand Ulat sa Bayan dito sa Alabel, Sarangani at Kidapawan, North Cotabato sa pagbabalik ng AgriTayo Soxargen. Ang El Niño ay isang hindi pangkaraniwang kaganapan sa klima na nararanasan sa buong mundo.
Umiinit kasi ang karagatang Pasipiko, kaya nagiging mainit at maalinsangan din ang buga ng hangin. Tumatagal ito ng 8 buwan, minsan higit pa sa 1 taon. Naulit din ito tuwing 2 hanggang 7 taon. Iba-iba ang pagitan, kaya mahirap hulaan. Ang pinakamaganda, maging laging handa, lalo na yung mga pinakaapektadong lugar. Huli tayong dinalaw ng El Nino taong 2010, kung saan libo-libong ektaryang sakahan sa bansa ang natuyo. Nagkaroon din ng malawakang kakulangan sa tubig, pagkamatay ng mga lamang dagat, pagbaba ng produksyon ng mga pananim, malnutrisyon at pagtaas ng mga bilihin. Hindi biro ang mga epekto ng El Nino, kaya't wala man sa kamay natin ang pagdating nito, harapin natin ito ng may kaakibat na solusyon. Sulitin natin ang bawat patak ng tubig. Siguraduhing maayos ang irigasyon ng mga sakahan. Dapat malinis ito at walang masyadong damo. Takpan ding mabuti ang mga butas para hindi tumagas ang tubig. Gawing 2 sentimetro lang ang taas ng tubig sa irigasyon. 25 hanggang 30 araw mula lipat tanim. Pag husto na ang tubig sa sakahan, isarado na ang mga kanal para hindi maimbak at masayang ang mga sobrang tubig. Buksan na lang ulit ang tubig sa irigasyon pag tuyo na ang lupa. Maaring gumamit ng cloud seeding, ang paglalagay ng kemikal sa ulap para bumigat ito at mapabilis ang ulan. Ang mga karaniwang kemikal na ginagamit dito ay asin, dry ice at silver iodide. Dapat imbaking mabuti ang tubig galing dito dahil hindi ito basta-bastang proseso. Sa pagtatanim, piliin ang mga palay na mabilis gumulang at pwede agad anihin, tulad na lang ng PSB RC14, RC28, RC80, RC82 at IR64. Mas matagal kasi ang pag-ani, mas mataas ang tsansang matuyot ang tanim. Magtanim sa paraang sabog tanim o direct seeding. Sa paraang ito, hindi na kailangang magbungkal dahil mas maikli ang proseso, mas makakatipid sa tubig at mas mapapaaga ang pag-ani. Piliing itanim ang mga gulay na di masyadong nangangailangan ng tubig, tulad na lang ng bawang, sibuyas, pechay sigarilyas at pigeon pea. Gamitin ang dayami na pantakip sa lupa. Mapapanatili na ang halumigmig ng lupa, maaari pa itong ipakain sa alagang hayop. Maganda ring ipakain sa alagang hayop ang tubo na may pulot. Legumes na maaring itanim kahit sa loob ng bakuran. Sorghum, uraro, saging, kamote, kamoteng kahoy at sarandamo at iba pang halaman sa sakahan na hinaluan ng asukal. Mas tipid to kaysa sa mais. Madalang at mahal kasi ang mais kapag tagtuyot. Huwag ding kalimutang bigyan ng mineral block ang mga alagang hayop para malakas ang resistensya nila sa mahabang tag-init. Kung ang alaga mo ay baboy o baka, dapat alam mong hirap silang mabuntis kapag sobrang init ng panahon. Malamang, kakailanganin nila ang artificial insemination. Magpatulong sa livestock technician sa lugar nyo para maayos na maisagawa to. Kung isda naman ang inaalagaan, piliin ang mga klase ng isdang hindi masyadong apektado sa tagtuyot. Bukod kasi sa pag-init ng tubig, umaalat din to kapag tag-init. Ilan sa mga isdang kayang tumagal sa El Nino ay hito, tilapia, bangus, at dalag. Marami pa tayong kayang gawin para maghanda sa El Nino. Para malaman ang lahat ng to, sumangguni sa pinakamalapit na opisina ng Department of Agriculture. Hindi lang kayo basta tuturuan ng iba't ibang paraan para maghanda. Tutulungan pa kayong magkaroon ng mga kagamitan at magsimula ng mga programa para rito. Sa susunod na pagbisita ng El Nino, sama-sama nating haharapin to. Huwag mag-alala dahil walang mawawala kung lagi tayong handa. Kasalukuyan pa rin po kayo nakatutok
dito sa Agri Tayo, Sock Sergeant. Maliban po sa libu-libong mga magsasaka at mangingisda, present din po sa ating aktibidad ang ilan sa mga top officials at iba pang bigating bisita. Sino-sino kaya mga local chief executives ang andito ngayon? Alamin sa Agri Balita ni Carl Ulysses Aguilion. Mga ka-agri, maliban sa libo-libong mga magsasaka at mangingisda na pumarito ngayon sa Alabel, ginagsa rin ng mga local chief executives ng mga munisipyo at lungsod ng South Cotabato at Sarangani ang aktibidad na ito. Ito ay pinangungunahan ni Governor Steve Chongbian Solon ng Sarangani kasama ang ilang alkalde na sina Mayor Corazon Grafilo ng Alabel, Mayor Aniceto Lopez Jr. ng Maasim, Mayor Raul Martinez ng Kiamba, Mayor Reynaldo Constantino ng Malungon, Mayor Alfonso Singcoy Sr. ng Malapatan at Mayor Pepito Katimbang ng Maitom. Nakikiisa rin sa mga magsasaka at mangingisda ang mga mayor ng South Cotabato na sina Mayor Peter Miguel ng Coronadal City at Mayor Dibutuan ng Tiboli. Mas naramdaman din ang kanilang presensya sa pagbibigay ng iilan sa kanila ng Grand Ulat sa Bayan ng mga punong bayan. Si Mayor Raul Martinez ng Bayan ng Kiamba ay ipinagmalaki ang naidulot na kasaganahan sa buhay ng mga magsasaka ng mga proyekto ng Department of Agriculture. Ayon sa alkalde, mula sa 3.8 metric tons na ani sa palay bawat ektarya, tumaas ito sa 4.3 metric tons simula nang nabigyan sila ng mga interbensyon ng DA gaya na lamang ng mga makinaryang pansakahan at production support. Habang sa mais naman ay mula 4 metric tons, naging 5 metric tons ito. Since the major occupation of the town is fishing and farming, having projects that support our farmers and fisher folks is a big contribution to Kiamba's economic development and to our growth industrial trust. Programs such as the agri-funded programs of the bottoms up budget, which includes livelihood, farm machineries, trainings, and farm-to-market routes. Napakaraming farm-to-market routes ngayon na ongoing. Hindi lang po ordinary farm-to-market routes, kundi konkreto pa. We have also high building technology adaptation and farm machineries of the Agri-Pinoy program. Si Mayor Reynaldo Constantino naman, ibinandera ang higit sa 330 million pesos na halaga ng mga natanggap na proyekto galing sa Department of Agriculture, lalo na ang mga pagkongreto ng mga farm-to-market roads na malaki ang tulong hindi lamang sa pagdadala ng mga produktong pang-agrikultura sa merkado, kundi pati na rin ang iba pang pangunahing pangangailangan ng kanilang mamamayan. Kaakibat po nito ay ang mga farm implements at post-harvest facilities katulad ng corn shellers, hand tractors, mini corn mills, at marami pang iba. Ngunit, higit po mas mahalaga, hindi lang ang kung ano ang naibigay natin tulong sa mga magsasaka, kung paano nabago ang buhay at pamilya nila. Ipinaabot naman ni General Santos City Mayor Ronel Rivera ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa ahensya sa pamamagitan ng kanyang executive assistant na si Ginoong Dave Ariglado. Sinisikapan ng Department of Agriculture Regional Field Office 12 na sa bawat ulat sa bayan nito ay ang mga lokal na pamahalaan mismo at mga grupo ng mga magsasaka ang nagbibigay ng report sa mga accomplishments ng ahensya at ang impact nito sa mga recipients. Ang ulat sa bayan ay ang pangunahing transparency initiative ng DA12 sa ilalim ng masigasig na pangangasiwa ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan. Nag-uulat para sa Agri Tayo, Sock Sergeant. Ako si Carl Ulysses Aguilion. Maraming salamat, Carl. Ngayon naman ay tatanggapin natin ang pag-uulat ni Lito Mariano Salvo na siyang tumutok sa naging mensahe na Secretary Proceso Alcala. Buong kumpiyansang itinahayag ni Agriculture Secretary Proceso Alcala na patuloy na bumubunga ng maganda ang mga proyektong handog ng pamahalang Aquino, lalong-lalo na ang mula sa Department of Agriculture. Partikular na tinukoy ng kalihim ang pagpapagawa ng mga konkretong daanan sa mga kanayunan na malaki ang ginagampan ng papel sa buhay ng mga magsasaka, lalong-lalo na sa transportasyon ng kanilang mga produkto. Ito po'y pagpapatuto lang na pinakikinabangan ni
hindi lang po sa Mindanao, sa buong bansa natin, ang mga programa na dinala na kagawaran ng pagsasaka. Lalong-lalo na po dito sa ating farm-to-market roads. Noong una po, ang farm-to-market roads, counting drapa, grenader, finished or not finished, pass your paper. Tama po ba? Kaya pag nagdaan ng isang malakas na ulan, wash out na. Ngunit under the administration ng Pangulong Noynoy Aquino, sabi niya, Rosy, huwag kang papayag na basta-basta gagawin ng FMR. Kailangan konkreto sa ispulgada ang pinakamanipis na ating kalsada. Ngayon po, lahat ng pupriting sa buong Pilipinas, galing po sa farm-to-market roads, sinisemento po natin. Bukod sa mga sementadong farm-to-market roads, isa sa mga programang ipinagmamalaki ng kasalukuyang administrasyon ay ang bottom-up budgeting o BUB. Sa ilalim ng programa ayon kay Alcala ay mas napalalakas ang mga LGU dahil sila mismo ang nagdedetermina ng mga proyektong lubos na kailangan ng kanilang mga nasasakupan. At kahit po yung ating mga mayors, kita po nila ang pagkakaiba. Lalo na po yung BUB. Kayo po ang tinatanong. Kayo po ang may say, kayo po ang may sagutin, ngunit kailangan po trabahuhin ng tama. Ang sabi po na susunod na Pangulo, Sec Rosy, nakita ko kung anong strength ng ating mga nasa rural. Kapag pala yung BUB ay ating lalong pinagtibay, mas lalong gaganda ang serbisyo ng ating pamahalaan. And I think ito po sana ilagay sa itikot ng isipan ng ating mga mayors, ating mga gobernador, na yung pong BUB, hindi daw niya po ito ipagpapatuloy. Ito po ay dodoblehin niya ang mundo para sa ating mga kababayan. Binigyang diin din ni Secretary Alcala na dahil sa pagmamahal ni Pangulong Benigno Aquino sa Mindanao ay patuloy na tumataas ang pondong inilalaan dito, lalong-lalo na sa implementasyon ng mga proyektong pang-agrikultura. Gusto ko lang ipaalala muli sa inyo na ang pagmamahal ni Pangulong Noynoy Aquino sa ating pong mga magsasaka at mangingisda. Alam niyo po, ang budget na naibigay sa kagawaran ng pagsasaka ay katumbas ng budget ng buong termino ni FBR, ni ERA, at saka po ni GMA. Pag sama-samahin mo yung term ng tatlong Pangulo, katumbas lang po ng hanggang 2015 na budget na ibinigay ni Pangulong Aquino. Pag isinama mo yung 2016, mas mataas na po ang termino ito ng administrasyon ng buwid na daan na nasa 100 bilyong piso. Ang laki po ng diferensya. Kaya naman po, pinipilit ng kagawaran na kayo ay harapin, pinipilit ng kagawaran na kayo ay samahan at bigyan po ng maayos at matiwasain na programa. Kaugnay nito, ibinalita naman ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan na lumaki ng 4 na beses ang pondo ng Rehiyon 12 mula 2011 na nasa 616 million pesos lamang kung ikukumpara ngayong 2016 na nasa 2.3 billion pesos. Makikita ninyo na nung nagsimula kami in 2011, ang pondo natin sa Region 12 ay 660 million pesos. Noong 2012, ang inyong pong pamunuan ang siya nang gumawa ng budget proposal sa Central Office ay nagiging 1.5 times. 1.5 kilo ang nangyari sa pondo ng Central Office. At kung tingnan nyo dyan, 1.52 lang sila. Ang binigay pa rin sa atin dito sa Region 12 ay mas mataas kaysa kanilang increase. O increase tayo ng 1.61. Noong 2013, 1.85 ang itinaas ng pondo ng kabuuan ng Department of Agriculture, ngunit ng Region 12 ay 2.8. Noong 2014, 4.5 ang akyat ng ating pondo, samantalang ang Central Office para sa lahat ay 2 tiklop lamang. Noong 2015, 4 na tiklop ang inakyat, samantalang ang buong kagawaran ng DA ay nagkaroon ng 2.5 tiklop. So ngayong 2016, 3.5 ang DA 12 at 1.39 naman
aming mahal na bayan. Samantala, maliban sa 1.3 billion pesos na halaga ng mga proyektong ipinamahagi kanina, nagdagdag pa si Secretary Alcala ng mga makinarya, kagamitang pansakahan at livestock gaya ng kalabaw at kambing na napanalunan ng mga partisipante bilang insentibo. Sa kanyang mensahe, pinahayag ni Agriculture Secretary Poseso Alcala na mataas ang pagpapahalaga ng kasalukuyang administrasyon sa isla ng Mindanao at patunay daw po rito ang patuloy na pagtaas ng pondong inilalaan sa Mindanao sa iba't ibang proyekto lalong-lalo lang po sa sektor ng agrikultura. At ayon mismo kay Secretary Alcala, 30% ng kabuang pondo ng Department of Agriculture bawat taon ay ibinibigay sa Mindanao. At yan ang naging kabuuan ng mga pangyayari dito sa Alabel, Sarangani. Sa kasalukuyan ay patungo na nga ang grupo ni Secretary Alcala sa Kidapawan City. Sa aming pagbabalik ay babahagi namin sa inyo mga kaganapan doon. Kaya dyan lamang kayo mga ka-agri, huwag bibitiw dito sa Agri Tayo, Sock Sergeant.
Matapos nga ang aktibidad dyan sa Sarangani Province, andito na ngayon sa Balindog Research and Experiment Station si Secretary Proceso Alcala. At kahalintulad ng aktibidad ang kanyang pangungunahan dito sa Kidapawan City. At pagkalapag niya nga dito ay agad niyang pinangunahan ang mass turnover ng mga proyekto na nagkakalaga sa higit na 1 bilyong piso. Kaya ating tunghayan ang naging highlight sa Agribalita ni Yves Baundi. Masayang tinanggap ng mga magsasaka ng mga lalawigan ng North Cotabato, Sultan Kudarat ang iba't ibang proyektong pang-agrikultura na nagkakahalaga ng 1.1 bilyong piso. Binubuo ng mga makinarya at kagamitang pansakahan, fund transfer sa mga lokal na pamahalaan, ang assistance packages na ipinagkaloob sa daan-daang mga grupo ng mga magsasaka at LGUs. Ang distribution ng naturang mga proyekto ay mismong pinangunahan ni Secretary Alcala pagdating niya rito sa Balindog Research and Experiment Station dito sa Kidapawan City. Ang kabuang halaga ng 1.1 bilyong piso ay binubuo ng mga sumusunod: Agri-Pinoy Rice 195 million, Agri-Pinoy Corn 107 million, Agri-Pinoy High Value Crops 10 million, Agri-Pinoy Livestock 1 million, BFAR 55 million, BOB 182 million, Pamana 188 million, PRDP 161 million, Soxargen Adpo 210 million, Organic Agriculture Program 529,000. Mababakas sa mga mukha ng mga benepisyaryo ang kasiyahan matapos nga nilang tanggapin ang mga proyekto handog ng banner programs, special projects attached line agencies ng DA. Ayon kay Secretary Alcala, ang pamamahagi ng mga nabanggit na interbensyon ay bilang pagpapakatotoo sa pangako ng kasalukuyang administrasyon na mailapit ang gobyerno sa mga kanayunan sa pamamagitan ng pagbuhos ng mga iba't ibang tulong. Ibinalita rin ng kalihim na muli siyang bibisita rito sa rehiyon ngayong buwan ng Marso na inaasang dadagsain na naman ng libu-libong mga magsasaka at mangingisda. Nag-uulat para sa Agri Tayo, Soxargen. Ako po si Yves Baundi. Thanks, Yves! Libo-libong mga magsasaka at iba pang mga bisita ang nakikisa sa atin ngayon dito sa Kidapawan City. Sila ay nagmula sa lalawigan ng North Cotabato at Sultan Kudarat. So para sa dagdag na detalye, maki-Agribalita kay Chat Nunez. Mahigit sa 7,000 kataong binubuo ng mga magsasaka at mangingisda ng Sultan Kudarat at North Cotabato ang nakikiisa sa ikalawang yugto ng kauna-unahang Grand Ulat sa Bayan ngayong 2016 sa Balindog Research and Experiment Station dito sa Balindog, Kidapawan City. Bahagi rin po ng programa mga kaibigan ay ang mass turnover ng mga farm equipments and facilities para po sa mga recipients ng iba't ibang programa po ng Department of Agriculture, at bahagi din po dyan ang pagbibigay po ng Farmers Incentive para po sa ating mga partisipante. Ang aktibidad ay pinangunahan ni na Agriculture Secretary Proceso Alcala at DA12 Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan, kung saan kani-kanina lang nasaksihan ninyo ang pag-turnover ng mahigit sa 1 bilyong pisong halaga ng mga proyekto at intervention mula sa DA. Aktibo ring nakiisa sa big event ng DA ang ilang local chief executives at iba pang mga matataas na opisyal ng dalawang lalawigan, kabilang na ang 3 representatives ng lalawigan ng North Cotabato na sina Congressman Jesus Sakdalan ng unang distrito, Congresswoman Nancy Catamco ng ikalawang distrito at Congressman Jose Tejada ng ikatlong distrito. Hindi rin nagpahuli sa aktibidad sina North Cotabato Vice Governor Gregorio Ipo, Kidapawan City Mayor Joseph Evangelista, Calamansig Mayor Rolando Garcia at marami pang iba. Sa ating aktibidad ngayong araw ay mag-uulat sa bayan ang ilang farmer leaders tungkol sa mga proyektong kanilang nakuha mula sa DA at kung paano ito nakatulong sa kanila sa pagpapabuti ng kanilang buhay. At sigurado mag-i-enjoy ang ating mga magsasaka at mangingisda mamaya dahil napakaraming makinarya, mga kagamitan at ilang mga livestock na maaari nilang mapanalunan. Nag-uulat para sa Agri Tayo, Soxargen. Ako po si Chat Nunez. Thanks, Miss Chat! At mga ka-agri, ang naging highlight sa ating Grand Ulat sa Bayan ay ang pag-uulat ng ating mga farmer leaders sa kanilang mga proyektong natanggap mula sa DA. At ating tunghayan ang balitang yan sa Agri Balita ni Rose Main Cruz. Taos-pusong pasasalamat ang kanya-kanyang hirit ng farmer leaders na nagbigay ulat at kumatawan sa kani-kanilang asosasyon na nagmula sa mga lalawigan ng Sultan Kudarat at North Cotabato sa ikalawang bahagi ng Grand Ulat sa Bayan kung Farmers Heart Day dito sa Balindog Research and Experiment Station.
Kabilang sa mga nagbigay ulat si Rufino Florencio, isang rice farmer na nagmula sa bayan ng Makilala. Ipinagmamalaki nito na ang kanilang grupo na Bulacanon Communal Irrigators Association ay tinanghal noong 2014 bilang Most Outstanding Irrigators Association sa Pilipinas sa ginanap na Agri-Pinoy Rice Achievers Awards kung saan sila ay nakatanggap ng 1 milyong pisong premyo. Ako ay buong tapang kung ipagmamalaki sa ating lahat ang isang Outstanding Irrigators Association. Masasabi kong kami po'y maswerte namin sapagkat maraming biyayang natanggap mula sa inyong pamunuan. Labis naman ang galak ni Rickson Olympus, isang magmamangga mula sa bayan ng Tulunan, North Cotabato, na sila ay nabigyan ng pagkakataong makadalo sa mga exhibit sa National Mango Festival noong May 14 to 16, 2015 sa Quezon City Memorial Center at maging sa pagpapadala ng DA sa kanila sa National Mango Congresses. Nakita po naming magmamangga sa Rion 12 ang kinang ng pag-asa sa aming industriya na mabuksan para sa amin ang merkado ng mangga sa bansa ng Dubai. At nakapagsimula kami mag-i-export ng 1 ton noong Nobyembre 2015. At kasundan po ito noong Disyembre 2015 ng isang 1.5 tons dahil po sa market opportunity at linkages na ito, nakita po namin kaya nating makipagsabayan sa Millennium Development Goal ng bansa at mga hakbang sa ASEAN integration. Ipinaalam naman sa lahat ni Ginoong Mario Alolosa, Organic Agriculture Practitioner, na sila ay nakapag-export na sa ibang bansa, kabilang na dito sa bansang US, Europe at Hong Kong. Ngunit ang pag-unlad na ito ay kanyang pinasasalamatan sa pamunuan ng kagawaran ng pagsasaka na kung hindi dahil sa tulong na ipinaabot ng gobyerno, malabo nila mararanasan ang tagumpay na kanilang tinatamasa ngayon. Samantala, si Ginoong Manuel de la Cruz, ang Provincial Agriculture and Fishery Council Chairman ng North Cotabato, ay lubos din na nagpapasalamat sa Department of Agriculture dahil sa natanggap nilang 3.5 milyong pisong halaga na palay shed at warehouse at iba pang proyekto. Nag-uulat para sa AgriTayo Soxergen, ako si Rosemary Cruz. At sumainyo ang kabuuang pangyayari ng ikalawang yugto ng unang pagbisita ni Secretary Proceso Alcala dito sa Soxergen ngayong 2016. At dyan lamang po kayo at magbabalik pa ang AgriTayo Soxergen. Sa isang araw, ang bawat Pilipino ay nagsasayang ng 2 kutsarang kanin. Katumbas ng mahigit na 1.7 million kilos kada taon na kayang magpakain ng 2.7 million Filipinos. Palay, bigas, kanin. Huwag sayangin. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Mga ka-Agri, maraming salamat po sa inyong pagtudok dito sa ating special episode ngayong araw. Kung nais niyo pong balikan ang ating episode today, please visit our social media accounts. At tuwing Sabado, sana ay lagi niyong panoorin ang ating programa sa ating mga broadcast outlets.
rito sa Kidapawan City at mula rito sa Alabel, Sarangani. Sana sa susunod na Sabado ay tuloy-tuloy pa rin natin tuklasin at palaganapin ang ganda at sigla ng agrikultura dito sa Agri Tayo sa Oxygen.